May sa buhay mo nawa ang salita ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 4, verses 14 to 21, and I read it for you. Then Jesus, filled with the power of the Spirit, returned to Galilee, and a report about him spread through all the surrounding country. He began to teach in their synagogues and was praised by everyone. When he came to Nazareth, where he had been brought up, he went to the synagogue on the Sabbath day, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord's favor." And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of all in the synagogue were fixed on him. Then he began to say to them, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." Napakagandang pagnilayan po ang mga huling kataga ng ating binasang ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang sabi po dito, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." Alam naman po natin na tinupad nga ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng kanyang ipinahayag. Ang pagmamahal sa mga mahihirap, ang pagpapalaya sa mga nakabilanggo, ang mga inahalian ng demonyo, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos saan man sila naroroon, ang pagpapagaling sa lahat ng may sakit at iba pa. Napakaraming nagawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay naglingkod dito sa mundo. Kaya naman tunay ang kanyang sinabi na natupad ang salitang naipahayag sa kanilang pandinig. Tayo pong mga alagad ni Kristo ay nanyayahan na nawa makita sa ating pamumuhay na ang salitang ating narinig, isinapuso ay maisagawa rin. Huwag sanang mahinto sa tenga, huwag sanang mahinto sa pakikinig, huwag nating sarilinin. Kung hindi, tumimo nawa ito sa ating puso nang matulungan natin ang mga nangangailangan, ang mga mahihirap, madalaw, ang mga may sakit at mga nakabilanggo, at ang mga nangangailangan sa ating lipunan. Maging bagong Hesus nawa tayo. Ipakita natin ang mukha ng awa ng Diyos sa lahat ng tao na ating makakasalamuha. Nang sa ganon, maganap nawa ang salitang ating naririnig sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, pagkalooban niyo po kami ng tapang at sigasig na maipahayag ang iyong salita sa pamamagitan ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais niyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.